Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pa ang mga lawa na higit na mas maliit kumpara sa ating mga karagatan, merong pa ding kakayanan na magtago ng mga kakaibang bagay na paniguradong gugulat sa kahit na sino? Kaya mula sa hybrid ng sanggol at kuto hanggang sa simbahang minsan lamang magpakita, ay pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang bagay na nadiskubre sa ilalim ng lawa. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, pinaghalong kuto at sanggol. Paniguradong kikilabutan ka kung makikita mo ang sumikat na imaheng ito ng isang tila ba hybrid ng kuto at sanggol na sinasabing nakuhanan sa gilid ng isang lawa na hindi may tatangging gumulat at nagbigay takot sa lahat ng nakakita rito. Sa unang tingin ay akalain mo na totoo ito, ngunit ang tila ba nakakakilabat na nilalang ay isang ginawang estatwa lamang na maniwala ka man o sa hindi ay binibenta sa halagang halos 200,000 piso na sinasabing dahil raw sa gawa ito sa silicone na nagbibigay sa kanya ng makatotohanang itsura na hindi may tatangging magpapakati sa anit ng marami sa iba sa atin. Kung kaya't sadyang nakakatakang isipin kung bakit may mga nagnanais na bumili rito. Na yun sa kanila ay magandang dekorasyon daw sa kanilang mga hardin para takutin ang mga pesteng gustong manira ng kanilang mga pananim. Number 9, sinaunang kabaong. Labis na lamang ang gulat ng mga eksperto nang mahukay nila sa ilalim ng isang natuyong lawa sa bansang England ang isang sinaunang kabaong na ayon sa kanilang investigasyon ay umabot ang edad sa lagpas 5,000 taon na talaga namang nakatulong para sa kanilang pag-aaral sa pamumuhay ng mga sinaunang taong naninirahan noong panahong ito. Ang kabaong ay gawa sa kahoy na sinasabing para lamang daw sa mga maharlika at may mataas na estado na talaga namang sinuportahan ng kanilang pagkatuklas sa mga kagamitang gawa sa tanso sa loob ng kabaong na nagpapakita lamang kung gaano pinahalagahan ng kanyang pamilya ang bangkay na inilibing dito noon. Number 8, dambuhalang hito. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pa ang sadyang mapanganib at delikadong lugar ng Chernobyl sa abandonadong syudad ng Pripyat sa bansang Ukraine ay pwedeng maging tirahan ng mga nilalang? Kahit pa nagkaroon ng nuclear disaster sa lugar ng Chernobyl kung saan hanggang ngayon ay hindi pa rin ito mabisita ng mga tao dahil sa nakalalasong kemikal na bumabalot sa lugar ay nagsisilbing protection raw ito para sa mga nilalang na naninirahan sa lugar kung saan ang isa na rito ay ang dambuhalang hito na ito na hindi may tatangging labis na naging dambuhala kumpara sa iba kung saan ang halos 70 kilong bigat nito ay dahil raw sa hindi paghuli sa kanya ng mga tao na nagpapakita lamang daw kung gaano na lamang magbabago ang ating kalikasan kung sakaling hindi natin ito papakialaman. Number 7, lumubog na krus. Sa kailaliman ng Lake Michigan sa bansang Amerika ay mayroong nakatagong isang dambuhalang estatwa ng pagkakapako ni Jesus sa krus na naging isang paboritong tourist attraction ng mga turista at manglulusong mula sa iba't ibang bahagi ng ating planeta. Sa kadila ng ang dahilan kung bakit nasa lugar ang 11 talampakang estatwa na ito ay para maging ala-ala raw sa lahat ng namatay mula sa pagkalunod sa kasaysayan ng ating planeta. Ang pamilya nga na nagdala ng estatwa sa lawa ay nawalan raw ng kanilang anak matapos itong malunod, kung kaya't kahit pa napagastos sila ng 2,500 piso para bilhin ito at umabot ng halos 40,000 piso para ayusin ang estatwa ay hindi nila ito inalintana para maging munting ala-ala sa kanilang anak na namayapa. Number 6, hardin ng mga nuno sa punso. Alam mo ba na mayroong tila ba isang hardin ng mga nuno sa punso sa kailaliman ng isang lawa sa bansang England na naging dahilan para maging madalas itong lusungin ng mga turistang nabibisita sa lugar? Ito ay ang tinatawag na Gnome Garden sa kailaliman ng lawa ng Wastwater na kilala sa pagiging deepest body of water sa bansa kung saan humigit kumulang 258 talampakan ng katubigan ay napupuno raw ng mga inilagay ritong estatwa ng mga gnomes at iba pang mga palamuti na nagbibigay sa lugar ng nakamamangha niyang itsura na talaga namang pumatok sa mga turista. Sa lalim raw na 165 talampakan ay mas lalong lumilinaw din ang tubig sa lawa ng Wastwater kung kaya't
Nakabilang rin ito sa listahan sa pagiging isa sa pinakapaboritong paglusungang anyong tubig ng mga diver mula sa iba't ibang bansa. Number 5, dambuhalang goldfish. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pa ang mga goldfish na isa sa madalas gawing alaga ng marami sa atin ay mayroong kakayanan na magkaroon ng dambuhalang pangangatawan? Ganito na lamang ang napatunayan ng isang mangingisda sa bansang France matapos niyang mahuli sa lawa ng blue water ang isang goldfish na mayroong timbang na lampas 30 kilo. Nahin sa kanya ay naging dahilan raw para halos kalahating oras ang kanyang ginugol para lamang mahuli ang isda. Ayon sa mga eksperto ay hindi na rin nakakagulat pa na lumaki sa ganitong sukat ang mga goldfish dahil sa hindi nalilimitahan ang kanilang pagkain sa kalikasan na hindi nararanasan ng mga goldfish na ibinibenta lamang sa mga pet shop para ating alagaan. Number 4, isdang may mukha ng tao. Kung nagulat ka na sa goldfish na mayroong pangangatawan na dambuhala, ay panigurado akong mas magugulat ka kung makikita mong nakuha ng isda na ito sa bansang China. Dahil sa kung matatanong mo siya ay paniguradong agad mong mapapansin ang kanyang itsura na tila ba mayroong mukha ng tao na hindi katakatakang isipin ay naging dahilan para labis na sumikat ang video matapos itong lumabas sa publiko. Ayon sa pananaliksik ng mga eksperto ay mga marka lamang sa ulo ng isdang naging dahilan para magkaroon ito ng tila ba mukha ng tao na din sa kanila ay madalas raw makita sa uri ng isda na ito. Number 3, Monet's Pond. Kung mabibisita ka sa bansang Japan ay panigurado akong nanaisin mong bisitahin ang lawa na ito ng tawagin ay Monet's Pond dahil sa ang kanyang katubigan ay ginawang tirahan ng iba't ibang mga makukulay na isda at mga halaman na nagbibigay sa kanya ng nakamamanga tila ba mahiwagang itsura. Maganda man ang itsura ng Monet's Pond ay alam mo ba na hindi ito ginawa para akitin ng mga turista? Ito ay dahil sa noong una ay ginawa lamang ang lugar para maging imbakan ng tubig ng mga residente na dahil nagdesisyon na taniman ito ng mga halamang tubig at lagyan ng mga isda para dito ay manirahan ay kasalukuyang naging isa na rin ang lugar sa pinakamadalas na bisitahin ng mga turista sa bansa. Number 2, kakaibang digya. Sa dinami-rami ng maaaring madiskubre ng mga eksperto ng Amerika sa mga lawa ng kanilang bansa, ay paniguradong ang kakaibang digya na ito ang isa sa pinaka hindi nila inaasahan sa lahat. Sa kadila ng maliban, sa kaibahan nito kung saan kaya niyang manirahan sa tubig tabang, ay tanging sa bansang China pa lamang ito natuklasan, kung kaya't nakakagulat isipin kung paano ito napadpad sa kanilang katubigan. Unang nadiskubre ang digya na ito ng kung tawagin ay freshwater jellyfish noong 1993, kung saan dahil isa raw itong invasive species ay madali nilang napapatay at napapalitan ng mga nilalang na unang naninirahan sa mga lawa at ilog na kanilang napupuntahan. Nahin sa mga eksperto ay maaaring dahilan daw kung paano sila napadpad sa Amerika matapos silang aksidente ritong madala. Number 1, Temple of Santiago. Alam mo ba na mayroong isang simbahan sa bansang Mexico na matapos lumubog sa lawa ay 2 beses pa lamang nagpapakita sa mga tao? Ang simbahan na ito ay ang Temple of Santiago na humigit kumulang 400 taon na mula noong ginawa ng mga mongheng na bisita sa lugar, kung saan mabilis din nila itong inabandona matapos lumaganap ang plague noong 1700s. Nakaluunan ay natabunan na ng tubig na bumubuo sa lawa. Sa panahon ng tag-init kung saan labis na bumababa ang level ng tubig sa lugar, ay muling nagpapakita ang abandonadong templo na mabilis sinusulit ng mga turistang nabibisita sa lugar dahil sa mahirap alamin kung kailan ulit ito muling magpapakita. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang hindi lamang ang ating karagatan ang anyong tubig sa ating planeta na mayroong kakayanan na magtago at magkubli ng mga misteryosong bagay at pangyayari na nagpapakita lamang kung gaano pa karami ang dapat nating malaman at madiskubre patungkol sa ating planeta. Kaya para sa iyo, alin sa mga nadiskubreng bagay na ito sa lawa ang sa tingin mong pinakakakaiba sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.